Hi mga kalingap! Kumusta kayong lahat? Welcome back sa ating channel. Isang panibagong araw na naman ng usapan, balita at kwento ng inspirasyon. At syempre, konting intriga din. Ngayon ay pag-uusapan natin hindi lang basta si Beyonce, kundi pati ang mga taong nasa likod ng kanyang tagumpay. Ang mga sponsor, ang love team, at syempre si Papa Eds na hanggang ngayon ay patuloy ang suporta. Alam naman nating lahat, hindi madali ang mundo ng social media. Sa dami ng content creator, sa dami ng live selling at mga proyekto, kailangan mo talaga ng mga taong nagtitiwala sa iyo. Mga sponsor na handang tumulong at sumuporta, hindi lang sa pera, kundi sa buong journey mo. Kaya nga, nitong mga nakaraang linggo, napansin ng mga viewers na medyo malungkot si Beyonce. May mga nagsasabi, bakit parang may deadline daw ang mga sponsors? Ano raw yung nangyari? At ang iba pa, nagtatanong, sino raw ba talaga ang pinakamayamang sponsor ni Beyonce? Ayun na nga, marami ang nagulat nang lumabas ang balitang si Papa Eds mismo ang itinuturing na richest sponsor ni Beyonce. Oo mga kaibigan, si Papa Eds na matagal nang tumutulong, nagsusuporta at palaging nariyan kahit abala sa trabaho. Pero bago natin tuloy ang pag-usapan yan, silipin muna natin ang nangyari sa EDC live selling. Alam nyo, talagang naging mainit ito hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ating mga kababayang OFW, lalo na sa Korea. Grabe ang excitement nila, halos sold out daw ang mga produkto at lahat ay nakatutok sa live stream. Makikita mo talaga na masaya si Kalinga Prab. Kasi kahit gaano ka-busy, tuloy pa rin ang pagtulong sa mga kababayan. Kita mo yung saya ng mga beneficiaries, mga K-boys, at pati mga sponsors na walang sawang nagbibigay ng suporta. Talagang isa itong teamwork na nakaka-inspire. At syempre, sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang tanong ng ilan. Kumusta na kaya sina Beyonce at Papa Eds? Kasi nga, matagal na rin daw silang hindi nakikitang magkasama. May mga nagdududa. May mga nanghuhusga. Pero teka lang, hindi lahat ng tahimik ay may problema. Sa totoo lang, pareho lang silang abala. Si Papa Eds, busy sa trabaho sa Manila. Si Beyonce naman, may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Sa pag-aaral, sa pamilya, at sa mga proyekto niya. Hindi dahil hindi sila magkasama ay ibig sabihin may issue na. Ang totoo, sila ay nagtitiwala sa isa't isa. At yan ang napakagandang halimbawa ng mature relationship. Hindi kailangang magkasama araw-araw para mapatunayan ang pagmamahal. Kahit busy, may communication pa rin. Sa messenger, sa social media, at minsan nga makikita mo pa si Papa Eds na binabanggit o sinu-shoutout si Beyonce sa kanyang mga post. Kaya sa mga nag-aalala o nanghuhusga, tandaan, minsan ang distansya ay hindi hadlang, kundi pagkakataon para mas lalo pang patatagin ang relasyon. Ngayon, balik tayo sa usapan ng sponsors. Ayon sa mga nakasubaybay, meron daw bagong big-time sponsor na pumasok kay Beyonce. At syempre, hindi mawawala ang excitement ng mga fans. Kasi alam naman natin kapag may sponsor, ibig sabihin tuloy-tuloy ang mga proyekto, tuloy-tuloy ang content, at higit sa lahat, tuloy-tuloy ang pagtulang sa mga nangangailangan. Kaya nga, kahit may mga tagbabago, may mga umaalis o may mga bagong dumarating na sponsors, nananatili pa rin ang solidong suporta ng Kalingap community. Yan ang tunay na pamilya, nagtutulungan, nagbibigayan, at nagmamahalan kahit may mga pagsubok. Si Beyonce, sa kabila ng lahat, nananatiling matatag. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at higit sa lahat, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Lagi niyang pinapasalamatan si Papa Eds, ang mga sponsors at syempre ang mga fans na patuloy na nagmamahal sa kanya. Kaya nga sabi niya, kahit may mga bashers o intrigang kumakalat, hindi niya hahayaang mawala ang focus niya. Dahil alam niyang mas maraming naniniwala kaysa sa mga nangangaaway. At para kay Papa Eds, saludo tayo sa iyo. Dahil sa lahat ng mangyayari, nandun ka pa rin. Patuloy ang suporta at hindi mo pinapabayaan ang mga kasama mo sa Kalinga family. Sa mga sponsors naman, maraming salamat sa walang sawang tulong.
Hindi ito para kay Beyonce o kay Kalinga Prab, kundi para sa mga taong natutulungan nila araw-araw. Kaya sa ating mga manonood, huwag lang tayong basta manood. Maging bahagi tayo ng positibong pagbabago. Suportahan natin ang mga vloggers na may malasakit at iwasan ang negatibong komento na walang katuturan. Dahil sa dulo, ang mahalaga ay kung paano tayo nakakatulong, paano tayo nagiging inspirasyon sa iba, at paano tayo nagmamahalan bilang isang community. At yan po mga kaibigan, ang ating kwentong ngayong gabi, ang buhay, pagmamahal, at inspirasyon sa likod ni Beyonce, ni Papa Eds, at ng buong Kalingap team. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga kwentong tulad nito. Hanggang sa susunod mga Kalingap, spread love, not hate, and always choose kindness. At syempre, sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang tanong ng ilan. Kumusta na kaya sina Beyonce at Papa Eds? Kasi nga, matagal na rin daw silang hindi nakikitang magkasama. May mga nagdududa, may mga nanghuhusga. Pero teka lang, hindi lahat ng tahimik ay may problema. Sa totoo lang, pareho lang silang abala. Si Papa Eds, busy sa trabaho sa Manila. Si Beyonce naman, may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa pag-aaral, sa pamilya, at sa mga proyekto niya. Hindi dahil hindi sila magkasama ay ibig sabihin may issue na. Ang totoo, sila ay nagtitiwala sa isa't isa. At yan ang napakagandang halimbawa ng mature relationship. Hindi kailangang magkasama araw-araw para mapatunayan ang pagmamahal. Kahit busy, may communication pa rin. Sa messenger, sa social media, at minsan nga makikita mo pa si Papa Eds na binabanggit o sinu-shoutout si Beyonce sa kanyang mga post. Kaya sa mga nag-aalala o nanghuhusga, tandaan, minsan ang distansya ay hindi hadlang, kundi pagkakataon para mas lalo pang patatagin ang relasyon. Ngayon, balik tayo sa usapan ng sponsors. Ayon sa mga nakasubaybay, meron daw bagong big-time sponsor na pumasok kay Beyonce. At syempre, hindi mawawala ang excitement ng mga fans. Kasi alam naman natin kapag may sponsor, ibig sabihin tuloy-tuloy ang mga proyekto, tuloy-tuloy ang content, at higit sa lahat, tuloy-tuloy ang pagtulang sa mga nangangailangan. Kaya nga, kahit may mga tagbabago, may mga umaalis o may mga bagong dumarating na sponsors, nananatili pa rin ang solidong suporta ng Kalingap community. Yan ang tunay na pamilya, nagtutulungan, nagbibigayan, at nagmamahalan kahit may mga pagsubok. Si Beyonce, sa kabila ng lahat, nananatiling matatag. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at higit sa lahat, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Lagi niyang pinapasalamatan si Papa Eds, ang mga